Third, I don't know, sagutin ko na lang. So, do you regret anything that you said about Congressman Ako If I and would, your colleagues in general, given the additional suspension? if I would ultimately regret it, then I would not have stated it in the first place. Every and all congressmen must be investigated for their involvement, since it does not only implicate one congressman but rather the House as a whole. So therefore, the flood control applies to every congressman that was present during the time the budget was made. So you don't regret it, Kong? No regrets? No, I wouldn't have done it if I would have regretted it either way. Kung wala kayong sama ng loob at ano yung gagawin nyo sa 60 days na suspension, Yung sa sama ng loob, it's mixed because, well, ultimately, this is still pushing the issue away from the flood control, which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see within the government right now. And no matter how you change the way the budget is being allocated, if a percentage of the budget is still being stolen, then you cannot expect our economy or our nation to prosper. Ayan. So, magandang araw po, Ani Sipcon po, at welcome po sa aking channel. No, so yun na nga po, na-suspended na naman si Kiko Barsaga. Okay, so pag-usapan natin to ngayon. Nakita nyo naman po, ito po ay isang supporter ng DDS, no? At nanalo po ito sa hindi natin na inaasahan, no? Na ito pala ay supporter ng mga Duterte. No, simula nung nanalo siya ay nag-ingay na siya at kung ano-ano na ang kanyang mga rants, no? Na mga rants niya sa Facebook lalo na, at ito po ay nag-press con pa nga at nag-speech pa nga sa kanyang channel, no? Na meron pa siyang podium na ginagamit, na ang speech niya doon ay tungkol sa paninira at mga hindi magagandang salita para sa ating Pangulo. So, ang nangyari noon ay na-suspended siya dahil nga pati yung kung ano-ano na hindi na below the belt na hindi na maganda, na pangkukutya at ang tawag dito, hindi na magandang mga salita, na kesyo daw, crocodile farm na raw yung Congress, samantalang siya ay isang congressman, no? So, hindi tama, para bang naglalaro lang siya sa Congress, okay? Hindi siya seryoso na maging isang congressman. At doon ay kung ano-ano pa ang kanyang mga pinag-post sa kanyang FB, na talaga namang yun na ang grounds niya para masuspended siya dati ng 60 days. At ngayon nga, habang nakasuspended siya, malapit na siyang nang ma-lift ang kanyang suspension, ay ganun pa rin ang kanyang attitude or behavior, na nag-post na naman siya. At ngayon nga ay, ayan na naman, basta sunod-sunod yung pagkakasuspend niya. No? Ayan ngayon, no? Ang pinagdadaanan ngayon ni Kiko Barsaga ay hindi maganda yan. Na bilang isang congressman ay ganyan ang mangyayari sa'yo. Hindi magandang image yan bilang isang congressman. Kaya, ayan, so ang masasabi ko sa mga DDS, ayan, masama ang kanilang kalooban, lalong-lalo na kahapon na namatay ang impeachment, pero ang bali-balita naman ngayon ay hindi pa raw yung patay. So titingnan natin kung ano ang ng kasong yan, ng impeachment ni PBBM. So kahapon ay insufficient in substance ang naging resulta ng Kamara ng House of Representatives. At yun po ay tuwan-tuwa tayo, susupport kay PBBM, pero ang mga DDS na mga supporters ng Duterte ay alam natin na nanggagalaiti sila. Alright? At eto pa nga, sinundan ng gabi ang pagkakasuspended uli kay Kiko Barsaga, na pangalawang suspension niya na ang nangyayari ito. So kung kayo, ganyan ang mangyayari sa inyo, na nakapwesto kayo sa napakahalagang posisyon ng pamahalaan as congressman, ano po ang mararamdaman nyo na ganito, na nasususpended kayong dalawang beses na? Sa akin po, alam nyo, nakakahiya na yun. No? So, if normal ang iyong kaisipan para sa isang normal na tao, if ganyan na ang nangyayari sa'yo na dalawa na ang suspension nyo, isa nga lang na suspension nakakahiya na pagka normal ka
Kaso, ang tanong, normal ba talaga ito si Kiko Barsaga? Kasi hindi nadadala eh. Sinuspended na siya ng first suspension niya, pero hindi nadala, nag-post pa rin. Ayun na nga ang kanyang grounds, yung mga pagpo-post niya ng mga below the belt, ng mga hindi tama. Pero pagka ikaw ay matalino, normal, at syempre may pinag-aralan, alam mo kung ano ang tama at mali na ipopost sa Facebook. Pero hindi niya, para bang ang tingin ko sa kanya, hindi niya alam kung ano ang ipopost niya sa Facebook na pwedeng magkaroon ng grounds at yung ano lang, chill-chill lang. Dapat chill-chill lang, tsaka yung kapaki-pakinabang tungkol sa kanyang mga proyekto, tungkol sa kanyang mga nasasakupan sa Cavite, kung ano yung mga kailangang may tulong, matulungan niya. Yun ang dapat pinopost, and then yung ipopost niya naman tungkol sa Camara or House of Representative or sa Congress ay yung mga hearing nila, yung mga tinatalakay nila, yun lang ang ipopost mo. Kung mag-ano ka man, ay chill-chill na lang. Hindi eh. Para siyang vlogger na isa siyang, kumbaga, isang kritikong vlogger. Hindi po ikaw kritikong vlogger. Ikaw po ay isang congressman, kaya hindi pwede yung, nandito po tayo. Hindi pwede yung magbablog ka ng ganito na, nandito po tayo sa House of the Crocs. Diba? Kahit na sabihin natin na talagang merong mga corrupt dyan sa House of Representative, hindi mo pwedeng ganun. Dahil yan ay, ano na yan, common na yan. Marami na nga mga corrupt, all agencies are, considered corrupt. Diba? Sabi nga nila. Considered natin na corrupt ang mga agencies. Kaya dapat hindi na natin yung kakalandakan sa kanila at hindi na natin tinutuya. Kaso tinutuya pa niya. Ang ano ko naman dito, oo nga may mga corrupt dyan sa Congress, pero hindi naman lahat. Magagalit sa iyo ang mga nagtatrabaho ng tama dyan. Yan ang mangyayari dyan. Pagka ikaw ay nanunuya, lalong-lalo na sa public social media pa, in public pa. Pagka nanuya ka dyan, ay maraming magagalit din sa'yo na marami pa rin kasi ang mga matuwid ang ginagawa dyan sa Congress at Senado. Ewan ko lang sa Senado. Senado kasi parang ang konti lang nila eh. Pero sa Congress, napakarami. Although, ewan ko, kung kalahati or 1/3, okay? So, hindi mo dapat yan ay voice out, tumahimik ka na lang pag ikaw ay normal na tao, kung meron ka talagang utak ng pamumuno, yung leadership ba, kailangan ikaw ay tahimik na lang. Alright? So, yun lang ang masasabi ko kay Kiko Barsaga. So, ano pa ba? Meron pa eh. Ang masasabi ko lang dito, nahihiya ako. Kung ako sa kalagayan niya na masususpended ako first time, mahihiya na ako. Baka magtanda na ako, pero siya hindi nagtanda. Ano ba ang mangyayari? Hindi naman natin to pwedeng sabihan na mag-resign ka na lang kasi nga hindi po normal ang kanyang isip. Kumbaga sa meron pa nga interview na wag daw maawa sa kanya, maawa doon sa ang tawag dito, ang tagal-tagal ng issue. Huwag maawa sa kanya. Talaga namang nakakaawa siya kasi hindi nga po siya normal. Okay? Kasi ang normal na tao may kahihiyan. May kahihiyan at merong ang tawag dito malasakit kasi malasakitan mo yung yung mga kasama mong Congress na mga hindi korap eh. Kaso hindi siya ganun eh. Kaya nakakaawa siya. Dapat po, ito po ay, hindi ko na alam eh. Dapat po, medyo maituwid ang kanyang ugali. Kung pwede pa, magagamot pa, no? Kasi, alam mo, ang nangyayari sa'yo, Kiko, pinagtatawanan ka, minumura ka, maraming nagagalit sa'yo, yung mga hindi nakakaintindi. Kasi ako nakakaintindi ako sa mga ganyan eh. May mental, may mental issue siya eh. Hindi po normal yung kanyang pag-iisip. Kasi kung normal ka, mahihiya ka eh. Biruin mo na, suspended ka na, pero ganun pa rin ang ginagawa mo, hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin. Ano pa? Nagmamalaki ka pa rin. Ano ba? Diba? Kahit naman kasi tayo mayaman,
Pero meron pa rin tayong attitude, meron pa rin itinanim na attitude para sa atin ng ating mga magulang. Eh bakit ganyan ka pa din? Para kang walang pakundangan kung magsalita. Ano ba yung second grounds mo? O yung mga congressman na mga corrupt? Ipinost mo na meron silang ninakaw or meron silang ang tawag dito, pagkakasabuatan para sa boto kay Romualdez bilang ang tawag dito, speaker. Yun ang iyong yun ang iyong ibinibintang sa mga congressman at ipinost mo pa kaya nagkaroon ka ng second round of suspension. Alright? Pinagbintangan mo sila na ang tawag dito, nagkaroon ng mga bayaran. Okay? So yun ang pagkakaalam natin kasi kailangan natin may alam tayo as a vlogger, kailangan magkaroon tayo ng kinalaman din or alam sa mga nangyayari sa ating mga congressman kasi alam natin na isa tayo sa nagko-cover dyan sa Congress. Alam natin na hindi nga lahat ng mga congressman ay kilala natin. So ito si Kiko Barsaga, sa totoo lang nakilala ko lang naman ito dahil kay Nino Barsaga. Si Nino Barsaga kasi noon ay lagi kong pinapanood. Kaya nakilala ko siya na ini-introduce siya or kinakampanya siya sa channel ni Nino Barsaga noon. Kaya nakilala ko siya. So ayun, tuloy-tuloy na at nanalo nga ito. Nanalo ito bilang congressman at eto na subaybayan natin kung ano nga bang klase ang pamumuno nito ni Congressman Kiko Barsaga. At yan ay ngayon, nandiyan na siya. So pangalawang suspension kung ako, isang suspension lang, magre-resign na ako. Sobrang kahiyang ko. Parang gusto ko na lang lumipad sa planet Earth. Gusto ko nang lumipat sa ibang planeta pagka gano'n na suspended ako, lalong-lalo na in public in public position, as a congressman pa, na pinapanood ka ng napakaraming tao, ay nako, gusto ko na lang maglaho sa isang lugar. Alright? So, yun lang po ang masasabi ko at have a nice day sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Kayo po, ano po ang inyong reaction dito sa pagkakasuspended na naman kay Kiko Barsaga? I-comment nyo lang po dyan sa comment section. Sige na, mag-comment na kayo dyan. Maraming salamat po sa mga subscriber ko na nanonood lagi sa akin. Thank you!